Magandang araw mga pare. Pag-usapan lang natin itong si Torre, nung nakaraang Senate hearing. Ang angas, 'di ba? Parang siga si Torre nung ano nung una-una eh. Tas bandang huli, parang nagpapaawa na siya. Parang sila daw ang naapi. Oo, yung mga pulis naapi. Yung ibang pulis, yung mga mabababa. Pero ikaw hindi. Sila yung kawawa dun eh. Pero mo natutulog kung saan-saan. Nagugutom, walang pagkain, walang ligo. Tapos ikaw pa may ganang magpaawa. Oo, nakakaawa sila. Pero ikaw hindi. Parang siga ka pa dyan sa sa Senate hearing. Parang pati nga si Senator Bato dinadaran. Tapos sasabihin mo para matapos lang to, alam niyo naman kung sino ang kailangan. Sinasabi mo pa na wala kang pakialam sa mga taga KOJC. Si Kibuloy lang ang pakay mo. Eh, bakit yung property nila ang pinapakilaman mo? Dapat nga makasuhan ka diyan kasi private property ang pinapakialaman mo. Ayaw mo pa silang papasukin. Ano yun? Parang ikaw na may-ari. Tapos yung press con mo na nasabi mo na kayang gawin sa Photoshop, tinatanggi mo wala kang hinuhukay dyan. Tapos bandang huli, aamin. Ilang linggo na kayo dyan sa OJC, wala pa kayong makita-kitang Pastor Kibuloy. Hindi nyo pa itigil kung ano-ano pang pinagagawa nyo dyan. Puro kasinungalingan yung mga sinasabi mo. Kitang-kita ko yung galit ni Doktora Baduy dun sa Senate hearing. Pagka sobrang inis niya, hindi niya na mapigilan yung sarili niya magsalita ng kung ano-ano. Siyempre, ikaw ba naman harap-harapan kang ginagago sa Senate hearing pa. Panay siya palusot eh. Anong ang tawag ni Boss Dada doon? Professional liar. Sanay na sanay. Pero sa palagay ko, meron pang ibang motibo tong ginagawa ng gobyerno. Isipin nyo na lang, nung lumabas yung bangag-bangag na issue na yan, bigla nilang pinalaki tong issue dito sa may KOJC. Talagang diniin nila si Pastor Kibuloy. Siyempre, sa sobrang init nung issue na yan, lahat ng tao nakapokus dun eh. Yung bangag issue tuloy, nakalimutan na, nawala na. Ako lang ba o naisip nyo na rin yan? Na parang, uy, parang gumawa ng paraan para matanggal yung issue ng bangag-bangag. Kasi mainit eh, di ba? Halos lahat, yun ang laman ng balita eh. Simula nung si Pulong ang pa-hair follicle, hinamon nila na magpa-drug test din lahat ng official ng gobyerno. Tapos si Pipi Sara, kumasa din dun sa sa hamon, magpapa-drug test din siya. Kasi ang sigaw ng taong bayan, ang presidente dapat magpa-drug test din. Yung hair follicle nga. Tapos biglang nag-boom tong KOJC na issue, di ba? Sinugod, na kung ano-anong ginawa, may heartbeat kuno. Parang pinush nila ng pinush eh. Pinarami yung pulis, hindi naman dapat. Kumbaga gumawa sila ng diversion yun. Diversion ang pinaka tamang term dyan. Tapos, eto pa ang isa. Siyempre, ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte ang nakapokus dyan sa issue ng KOJC na yan, di ba? Si Senator Bongo, Senator Bato, Senator Padilla. Silang tatlo nakapokus dyan eh. Alam natin si Senator Bongo at saka si Senator Bato, siyempre nasa puso niyan Davao eh. Ngayon, naalala nyo si Mayor Guo, si Alice Guo. 'Di ba nung mga nakaraang buwan, medyo mainit din sa kanya ang issue. Ano nga siya, Chinese, palabas na ganito, na ganyan, spy siya ng China, di umano. Lumabas na ganun eh. Tapos 'di ba nawala na siya, nagtago, nagpumunta ng ibang bansa. Kahapon yata o nung isang araw, na huli siya doon sa nahuli ba o parang sumurrender sa Indonesia nga. Tapos, ang pinalalabas niya, meron siyang death threat. May death threat siya, kaya nagtatago siya, nagtago. Tapos, yung makikita mo yung itsura niya from airport, tapos doon sa nag-meet sila ni Abalos, kung ikaw may death threat, ganun ba magiging itsura mo? Nakangiti lagi, selfie-selfie, di ba? Alam mo, artista eh. Mukha naman yan si Sunshine ng Picture Garden. Pero, di ba? Kung ako may death threat, posibleng mapangiti-ngiti mo ako ng ganun, tapos mapapicture-picture, sabi selfie pa. Ano kayang usapan nila ni Abalos? Ito lang ang basa ko baka mamaya may kasunduan na yan sila para idiin ngayon si Attorney Roque, tsaka si Senator Bongo, at lalong idiin sa Pogo. Magbago yung script ni Alice Guo na idiin niya ng idiin yung mga kaalyado ni Duterte.
natin alam, eh. Pero yun lang ang tingin ko diyan. Kumbaga itong KOJC na issue, diversion yan dun sa bangag issue. Pinapalala nila para hindi mapag-usapan yung drug test. Yung drug test na sinisigaw ng taong bayan, magpa-drug test si Marcos. Ngayon, ang tumatrabaho naman sa issue ng KOJC, ang mga kaalyado ni Duterte. Para naman mawala yung sagabal, baka gagamitin nila si Mayor Guo para idiin sila Senator Bongo. Yun lang tingin ko dyan. Pero hindi tayo sure. O di kaya, lahat ng nangyayari, baka na ito ni Romualdez. Para siya yung maging para siya yung magiging mabait lang. Kasi si Marcos pangag. Tapos pinalalabas nila na si BP Sara, ang bilis gastusin ng budget. Si Senator Bongo, connected sa Pogo. Si Pangulong Duterte tsaka tong si Senator Bato, doon naman sa war on drugs. Siyempre, ang papalabasin nila ng papalabasin, mas sama tong mga to. Ngayon, sino lang ang dapat? Sino namimigay ng ayuda? Sino tumutulong sa tao? Ang lalabas ngayon, si Romualdez. Si Romualdez lang ang mabait. Itatatak nila sa taong bayan. Etong mga politiko na to, wala na to, magugulo tong mga to. Kahit si Marcos, abangag na. Wala nang pakialam wala nang wala na si Marcos Talagang sirang-sira na siya Sira na talaga yan O sabihin na natin sa pa lang sa bigas pa lang, di ba? 20 pesos na bigas. Kumbaga pababain mo lang pababain. Walang to pa rin na sabihin mo 20 pesos. Kahit hindi, bumaba lang yung bigas, okay na yun. Hindi mas lalong tumaas pa Naging 60 mas lumala pa. Tapos, balik na naman ang droga, balik na naman ang krimen. Ano pa aasahan mo dyan? Tapos, ang dami niya pang alis sa bansa. Siguro nga kaya hindi nag-aalis ngayon yan si Marcos dahil nasita napansin. Pero nung una, di ba, panay ang gala. Kaya yan si BBM, wala na yan. Wala na talagang magandang bato sa kanya ngayon. Wala na, sira na siya O, sinong magaling ngayon? Yung nagmimigay ng ayuda. Sino yun? Tamba. Diba? Sa mga Pilipino, wala naman pakialam yan kung magaling o maayos ang politiko lalo sa mga mahihirap Ang kailangan yan, tumutulong sa kanila. Yung napapakain sila. Ito rin ang mahirap sa iba Pag ang nangyayari, hindi ko naman nilalahat. Yung iba kasi, ginagawa ng negosyo yung mga hingi-hingi sa politik. Pag doon na lang sila umaasa ng na si ganito, pwede tayo manghingi sa ganyan. Hindi yung magsikap, diba? Magtrabaho ka. Huwag kang umasa sa hingi. Huwag kang umasa sa bigay. Siyempre, ikaw ba naman bigyan? 2,000, di ba? Kunin mo yan. Kahit ako, may pera ako, kukunin ko pa rin. Sayang. Pero sa ibang tao, ang iniisip nila nun, sino yung nagbigay? Sino yung tumulong sa amin? Yung tumulong sa amin, yun ang boboto namin. 'Di ba? Kaya yan si Tamba, double time ngayon niya sa trabaho. Tinatrabaho niya talaga ng maigi. Talagang sisirain si BP, mga kaalyado ni Duterte, para syempre, sino mabango? Sila lang. Kasi si Marcos wala namang mangyayari. Si Senator Amy, ewan ko kung iboboto niyo yan. Pero ako, hindi siguro. Parang hindi sila nag-uusap nung kapatid niya Sabi nang sabi na, alala mo na bongit kung sino yung mga smuggler dito. Diba? Sabihin mo na magalit ka na. Parang kung alam mo pala, bakit hindi na lang ikaw ang magsabi? O kaya kausapin mo yung kapatid mo mismo. Yun lang ang basa ko sa mga nangyayari sa ngayon. Pwedeng mali ako, pwedeng tama, hindi natin masabi Nakikita natin yan sa huli. Pero sure ako dyan sa nangyayari dyan sa KOJC. Talagang sinisira nila ang mga Duterte. Siyempre si Pastor Kibuloy, malapit Malapit yan sa mga Duterte Pero wag niya naman idama yung buong KOJC o yung buong Davao, yung Davao mismo. Okay dyan maganda dyan sa Davao. Kumbaga pilit nilang sinisira para sa mga pansarili nilang interest. Hirap kasi sa mga politiko na to, ayaw lumaban ng patas Gusto talagang dalihan ng dalihan. Walang mangyayari sa bansa kung ganyan ang gagawin nyo lagi. Unahin nyo yung bawat Pilipino.